You're watching Glad Tidings Church online service. Here we go! Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Present! Jesus, ikaw ang hanap. Ang buhay ko! Jesus, ikaw ang hanap. Ang buhay
Isang mapagpalang umaga para sa ating lahat muli. We've been missing you for so many weeks now. At alam po natin na ito po ay hindi po normal sa atin. Alam natin na ang pagkakataong katulad nito ay hindi tayo sanay na hindi tayo nakikita-kita at nagkakamustahan. Pero saan pa man ay alam natin na ang Panginoon ay mabuti para sa atin lahat. So ngayong umaga po ay sabay-sabay muli natin na alalahanin ang kabutihan ng Panginoon para sa atin lahat. And before we proceed, I would like to request everyone to just bow down our heads together and we will pray. Thank you so much, Lord, for this brand new day. Thank you, Lord God, for blessing us. Thank you, Lord God, for being real to us during these difficult times and trying times. Alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo rin kami, Panginoon, pinababayaan. And we are so grateful today dahil alam namin, Panginoon, that we are enjoying yung inyong pagkalinga, ang inyong pagiging Ama sa amin lahat. That's why we are so grateful and honored and pleased, Father God, today as we gather together in our respective homes para, Panginoon, patatagin ang amin pong ugnayan sa iyo at lalong-lalo na po, Panginoon, ay makaligid ka sa mga oras na ito. Lord, bless every homes today. Alam namin, Panginoon, hindi po kayo nakakulong sa apat na sulok lamang ng aming mga tahanan. Kahit saan po kami, Panginoon, alam namin, Panginoon, that you can minister to us in a very special way. So we dedicate this time to you in Jesus' name. Amen. And amen. Ngayong umaga po ay ating pong pinasasalamatan ng Panginoon for this time. At alam po natin na ang ating pong ini-expect na sana po ay ma-lift ang quarantine ay in-extend po ng ating pamahalaan for the reason na gusto nating siguraduhin at gusto nating maiayos talaga ang ating sitwasyon para po hindi naman po tayo magsayang ng mga nakaraang mga linggo at mga panahon at araw na kung saan ay ginastusan na natin at pinaghandaan ng ating pamahalaan. So, just be patient at hayaan po natin na sabay-sabay po tayo na patuloy po na alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Sa ngayon po ay alam na alam po natin na ang mundo ay nagulat at nabigla, no, sa mga pangyayaring katulad nito. And hindi po ito in-expect ng marami. No? The world is in disarray. Ang mga estado po ay nagulat. Everyone is being exposed as vulnerable. Wala pong masasabing exempted sa lahat ng ito. Lahat ng mga estado, lahat po ng bansa ay kinakaharap. No? In fact, ang numbers ng mga bansa na apektado po ay nung mga nakaraan ay binanggit nila na 100 countries or more ang apektado sa ganito pong pandemya na ating kinakaharap. At ini-expose po ang bawat isa sa isang realidad that nothing is indispensable. Ang ating pong ground na tinatayuan ay very shaky. Ang mga bagay-bagay na ating pong pinanghahawakan ay maaari pong hindi talaga pwedeng santalan or pansamantala ay baka siguro nga makakatulong, but in the long run ay hindi siya magiging reliable at hindi rin siya magiging sufficient para sa atin lahat. Now, ngayong umaga po ito, let me share to you a reliable God during these trying times or in these trying times. Sa mga ginagawa po ng ating pong ginagawa ng ating pamahalaan na paghahanda at pagharap sa problema sa ngayon, yung buong sanlibutan ay ganun din. Sa ngayon po ay alam natin na in-extend po ang ating pong quarantine, extended quarantine until May 15. And
For some reasons, ay dahil unang-una po, although bumababa po ang number ng mabilis na pag-transmit no, ng virus na ito, ay hindi pa talaga nagkakaroon ng tinatawag nilang flattening the curve, no? Or flattening the curve. Wala pa ho tayo dun sa estado na mabilis na nagkakaroon ng pagbabago sa pagbaba no, ng ating pong transmission o yung pagkahawa, although nakikita natin na nag-work naman no, yung ating pong mga hakbang na ginawa ng ating pamahalaan, and we are so glad for that. Isa pa sa mga nagiging agam-agam po ng ating pamahalaan, at syempre tayo din naman, yung takot na magkaroon ng resurgence, yung virus, sinasabi nila na second wave, na baka akala natin okay na, bumababa na, tapos bigla na lang nang nilift ang ECQ, ay biglang nagkaroon ng pagtaas muli ng transmission. So ayaw nating mangyari po yan, at ayaw ng ating ding pamahalaan, and we really understand kung saan sila nanggagaling. Now, lahat ng efforts natin ay maaaring magkaroon ng paghihinayang o magkakaroon tayo ng sinasabing pagkasayang kapag ito po ay magkakaroon ng pagbalik no, o resurgence yung problema na ito. Now, consideration po natin nga lang ay sabi ko, pinanood ko nung nakaraang mga araw lamang ang report no, at pag-uusap ng ating pong mga leader sa ating bansa. Ang isa lamang sa mga inaalala po ay ang pagkaroon ng konting supply. Although meron pa naman, no, binabanggit na po ay meron siyang pera, kaya lang lumiliit no, ang ating pong reserves, lumiliit po yung ating pong nakaalat na pera para sa pagharap sa problema natin ito. Kaya nga ho, patuloy nating ipanalangin na ang ating pamahalaan ay mabigyan no, ng gabay at talino ng Panginoon upang ang lahat ng ating agam-agam at ang ating suliraning ito ay magkaroon no, ng magkakaroon po siya ng kasagutan at ang mga uncertainties na meron pang kakaharapin ay mabigyan po ng katugunan at maging dahan-dahan tayo makakabalik sa ating pong normal na buhay. Now, ang challenge po ng marami ngayon, lalong-lalo na, in fact, ng mga nakaraang mga linggo, no? Yung unang I think, mga first 2 weeks ng ating quarantine, ay ang ating pamahalaan po mismo ang patuloy na nagpapaalala sa atin na tayo po ay manalangin. Now, ito po yung pinaka-buod ng mga pangyayaring ito. That we begin to reflect on the presence of someone who is more powerful than us. The presence of someone that can actually provide help and can provide a strong and reliable arms para tayo po ay kalingain sa mga panahong hindi po stable ang mga pangyayari. And now, people and countries are beginning to reflect on the importance of the presence of God. Now, ngayong umaga po ito, pag-uusapan natin a reliable God during trying times. Or during these times of times of wavering and times of shaking, meron pong Diyos na pwede natin maasahan. So yan ho ay ating pag-uusapan ngayon at yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Now, ano nga ba ang katangian nung Diyos na ating pong pwedeng sandalan, ang sinasabi ng marami na pwede nating sandalan, pwede nating hingan ng tulong, pwede nating lapitan sa mga panahon na tayo po ay nababalisa at may kabalisahan. Ano ang katangian ng Diyos na ito? Ano ang kanya pong kasarinlan? Unang-una po,
gusto kong mapansin po natin that He is all powerful. Isa ho sa quality or katangian. Ang tawag na nila ay attributes, no? Bahagi ng kanyang pagkatao at ng kanya pong kasarinlan ay ang kanya pong pagiging makapangyarihan. He is all powerful. Sa Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made, their starry host, by the breath of His mouth. Psalms 33 verse 6. By the word of the Lord, the heavens were made. Yan ho ang pagkabanggit ng Biblia. Naiintindihan po ba natin at ating po bang lubos na naintindihan ang mga mysteries nitong Diyos na ito? Yung mga bagay-bagay na halos ay hindi maintindihan ng marami at patuloy po na sinasaliksik ng marami. Nakikita po ba natin o mapapatunayan natin kung ano po ba ang mga limitasyon niya o ang kanyang kakayanan as the Almighty? Pakinggan po ninyo ang pagkabanggit po sa Job 11, 7 to 17. Can you fathom the mysteries of God? Can you prove the limits of the Almighty? They are higher than the heavens above. And what can you do? They are deeper than the depths below. What can you know? Their measure is longer than the earth and wider than the sea. If He comes along and confines you in prison and convenes a court, who can oppose Him? Surely He recognizes deceivers, and when He sees evil, does He not take note? Yun ho ang pagkabanggit sa Job 11:17. Ang binabanggit ay lubusan ho ba natin talaga siyang naintindihan? Kilala ho ba natin talaga siya sa kanyang kakayanan? Kung gaano kalawak, gaano siya kamakapangyarihan, gaano kalaki, gaano kalalim ang kakayanan nitong presensya ng Diyos na ito. Ang kanyang talino, hindi natin, ito po ba ay talagang kayang maintindihan ng ating kaisipan bilang tao. Now, ang salitang ginamit po patungkol sa siya po ay makapangyarihan. Ang salita po ay omnipotent. Na ang ibig sabihin po ay dalawang word. Omni, na ang ibig sabihin po ay all. And then, potent, na ang ibig sabihin po ay powerful. So, ang ibig sabihin po pala nito, pag sinabi po natin makapangyarihan, ang binabanggit po ay all-powerful. Unlimited power. So, God is able and powerful to do anything He wills without effort on His part. Yun talaga yun eh. Yung kanyang katangian, yung kanyang kakayanan, yung kanyang kasarinlan ay binabanggit po ay makapangyarihan. In fact, ang pagkasabi ay all-powerful. Ang ibig sabihin po ay ang kanyang kakayanan ay hindi limitado. Pag nag-desisyon ang Diyos na ito, are always in line with His character. So He has all the power to do whatever He decides to do. Pag ginusto niya na gawin ang isang bagay, ay kaya niyang gawin. Sabi po sa Psalms 24, verse 8, God is strong and mighty. Now, ang salitang Almighty po ay dinidescribe. No? He was being described, and He is being described by the Bible as God Almighty. Now, ang tanong po,
ba ang meron sa makapangyarihang Diyos na ito? Ano ang kanyang pwedeng gawin para makita natin na siya po ay makapangyarihan? Ano ang kanyang katangian at ang kanyang kakayanan? Now, pansinin po ninyo. I want to bring everyone to Isaiah 3. If you have your Bibles with you, no, sa ating pong mga taha. Ang kagandahan po sa mga ganitong uri ng pagkakataon ay kasama ang ating buong pamilya na inaalala ang salitang ito at ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa atin. Isaiah 3 verse 1 to 3. Aalisin ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Huda ang lahat nilang ikinabubuhay at pangangailangan, ang tinapay at ang tubig. I want you to take note of the verse. Verse 2, ang magigiting na bayani at ang mga kawal, ang mga hukom at ang mga propeta, ang mga manghuhula at ang matatandang pinuno. Verse 3, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo, at ang mahuhusay na salamangkero, gayon din ang mga bihasa sa mga agiman. Ano po ang pagkasabi po ng Isaiah 3? Mapapansin po ninyo, unang-una po na sa makapangyarihang Diyos na ito, meron siyang kakayanan na magtanggal. Meron siyang kakayanan na magtanggal na kung anong merong mga bagay na hawak-hawak natin, na pwede nating ipagmalaki, na pwede nating sandalan, na pwede nating sambahin at tingnan na parang tipong hindi na tayo mabubuwag. Ang Diyos na ito ay merong kapangyarihan para magtanggal ng kung anumang mga bagay na pwede nating ipagmamalaki. Now, tingnan po ninyo. Bakit nga ba ang Panginoon ay gustong husgahan ang kanyang bayan? Mapapansin po ninyo na ang bayang Huda, sa kanila pong konteksto ng time na ito, nang binanggit po ng Lord, no, kay Isaiah, galit yung Panginoon doon sa kanyang bayan sa kadahilan ng marami silang mga ginagawang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. In fact, in Isaiah 2:6-9, ay mapapansin ninyo at inisa-isa ang mga bagay na ikinalulungkot ng Panginoon at the same time po ay kanyang ikinagalit. Kaya nga po gusto niya pong harapin at gusto niyang turuan ang kanyang bayan. Hindi para sila po ay alisin sa kanyang presensya, kundi sila po ay kanya pong turuan at ibalik sa lugar na dapat nilang kalalagyan. Sa bayan po ng Huda ay nagkaroon po ng nakawan sa bayan, pagsasamantala sa mga tao, ang rangya ng pamumuhay at ang rangya ng bayan ay naging dahilan upang ang mga leaders ay maging mayabang at magiging sakim. Hindi ko alam kung may napapansin po kayo, pero hindi po ba napapansin din natin ito sa ating mga panahon? Na ang mga tao ay walang inisip kundi ang kanilang sarili. In fact, ang problema nga natin ngayon, nung kailan lamang ay meron po isang kababayan tayo o ilang mga kababayan din natin na honest enough to ibalik yung doble-dobleng mga ayuda na kanilang tinanggap. Ang sabi nga ng pamilya, sabi binabalik namin ito kasi nakatanggap naman ako, sabi ng babaeng yung wife ng isang lalaki na nagbalik ng ayuda, sabi niya, nakatanggap naman ako ng aking ayuda, so binigyan yung aking husband, ibinabalik namin kasi pagka ito po ay kunin po namin, siguradong mayroong pamilyang magugutom. And I think
tama nga. No? And we are praying na sana mas marami pang mga kababayan po tayo ang maging honest so that we can help those who are in need. Kasi yun naman talaga ang gusto ng ating pamahalaan. Pero pansinin po ninyo, ano sabi po? Nakawan sa bayan. Ano pa po? Pananamantala sa mga tao. At ang karangyaan ay naging daan upang ang bayan ng Huda ay ang kanilang mga leaders po ay maging mayabang at sakim. And instead of trusting the Lord, they trusted their wealth. They trusted their war equipment, not realizing that neither would deliver them in the coming day of judgment. Yun bang nag-umpisang ipagmalaki ang kayamanan, ang karangyaan? Hindi naman masama, no? Tayo po ay pinaprosper ni Lord. Pero when you begin to rely and when you begin to put your trust on things that are visible, yung mga bagay na yan, siguradong hindi rin magtatagal. Kapag ka mga bagay na ating pinagkakatiwalaan ay nakikita ng ating mga mata, sigurado pong hindi po eternal yan. Kasi yan po ay may hangganan at meron pong katapusan. So itong mga leaders na ito sa panahon ng Huda, they begin to trust their wealth. And they begin to brag about their accomplishments. Yung kanilang war equipments, hindi nila na-realize na ang kanilang kayamanan, ang kanilang karangyaan, ang kanilang successes, ang kanila pong mga gamit pandigma ay hindi rin naman magtatagal. When the judgment day comes, hindi rin naman makakalagpas sa Panginoon na siyang kanilang makakaharap. And God will not allow His people to be proud. Yun talaga naman, no? Tinuturuan tayo at kahit noon pa, no, yun ang itinuturo ng Panginoon sa kanyang bayan. Yun bang habang pinagpapala ay itinuturo natin na ang pagpapalang ito ay hindi dahil sa kadahilan ng magaling po tayo, although binigyan tayo ng kakayanan na magiging successful, binigyan tayo ng abilidad para marating ang ating kinalalagyan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tinuturuan tayo ng katotohanan na hindi po tayo dapat na mag-rely sa physical nating kakayanan. Dahil lahat ng ito ay merong hangganan. And God don't want to allow His people to be proud and self-sufficient. But will begin to humble themselves and realize na meron pong Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng ito. The Lord alone shall be exalted in that day. When men flee from His wrath and discover the worthlessness of their idols and the consequences of their sins. Sabi po ng Bible, kaya po talagang nagdadalamhati, nalulungkot ang Panginoon, naiiyak ang kanyang damdamin, ang kanyang kalooban sa kadahilan ang kanyang bayan po ay nag-umpisang tumalikod, nag-umpisang magtiwala sa kanilang kakayanan. Kaya nga po, ang Panginoon ay gusto silang kaharapin and gusto silang makaharap ng Panginoon at ito po'y binanggit sa kanila, no? Kung paano ang Panginoon ay huhusga sa kaniyang bayan. Now, by taking away from them everything that they were trusting. Tandaan po ninyo, ang kakayanan at ang kapangyarihan ng Diyos na ito ay meron siyang kakayanan para magtanggal. Magtanggal ng mga bagay na natutunan mo ng pagkatiwalaan, na inumpisahan mong sandalan, na inumpisahan mo na pagkatiwalaan, na ipinagpalit mo sa presensya ng Diyos. Instead of relying on Him and trusting on Him, you begin to divert your attention to other things. You begin to brag about your accomplishments
your successes, your achievements. Tandaan mo po kapatid, ang makapangyarihang Diyos na ito ay may kakayanan na magtanggal. Kaya niya magtanggal ng mga bagay na pwede mong pagkatiwalaan at ipinampalit mo sa presensya ng Diyos. Including, ano sabi po? Including water and at the same time food. Supply, yung food supply. Kaya palang magtanggal ni Lord. Ano pa po? Leaders and soldiers, judges and prophets. Kaya ni Lord na magtanggal. Kaya nga po, mapapansin po natin sa ating panahon na ang atin pong kalalagayan ay very shaky. Ang atin pong sitwasyon bilang tao ay wala naman talagang ground na masasabi natin na talagang napakatibay na pundasyon. Pansinin po ninyo, hindi ho ba ninyo inisip na ang ating sitwasyon ngayon ay nagre-realign? Kung yun nga po ang inyong pagpansin, pero may mga pagbabagong nangyayari ngayon na kapag ka hindi po ninyo bibigyan ng pansin ay pwede hong parang wala lang sa atin, pero in the long run ay mapapansin mo na kinakalibrate no, yung uri ng pamumuhay na meron po tayo. Alam niyo, sa totoo lang, tinitingnan ko ang sitwasyon natin po ngayon, hindi bilang sitwasyon na basta lamang tayo pinahirapan o kaya nangyari ang mga ito kasi ang mga tao po ay talagang masama o kaya napapahiwalay sa Lord. Although, these are all parts. No? Pero tingnan po ninyo. Isang bagay na napapansin. Dati, sa sobrang kabisihan po natin, wala tayong panahon sa Diyos. And I think, lahat ng ito ay meron pong reason behind why the Lord allows things to happen in this way. Tingnan po ninyo, busy si father, busy si mother, yung mga anak pupuntang school, o kaya ang mga magulang sa opisina, aalis sila ng madaling araw, makita-kita sila sa gabi, minsan pa naman, pauwi si father, palabas naman yung anak, tapos pagdating sa bahay sa gabi, manonood ng TV, hindi na nag-uusap, matutulog na lang, hindi pa rin nag-uusap, kinabukasan, routine na naman. Napansin po ninyo? Pero tingnan ninyo, nang nangyari ang sitwasyong katulad dito, and by the way, hindi ito nangyari sa isang bansa lang. Nangyari ito sa maraming mga bansa. Yun bang kailangan ka pang pilitin para matuto ka na laanan ng pansin ng pamilya mo? And I think there's wisdom behind why the Lord allows such things to happen. Napansin niyo ang sabi po ni Isaiah na kayang magtanggal ng Panginoon. Kaya niya magtanggal ng resources, kaya niya magtanggal ng pagkain, kaya niya magtanggal ng basic needs, kaya niya magtanggal ng mga taong nakaupo, kahit yung mga tao na nag-i-implement noong peace and order o yung mga sundalo po natin o mga judges and sabi nga po, prophets. Yung mga tao mismo ng Panginoon na nagsasalita. Kaya niyang magtanggal. Walang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. We cannot afford to turn our backs to God. Gusto kong sabihin ito. Hindi natin kayang pagmalakihan si Lord. Hindi natin siya pwedeng yabangan o angasan. Hindi natin siya pwedeng hindi pansinin. Kaya nga po, sa panahon na ito, kung inyong mapapansin po, lahat halos ng mga tao na siyang apektado nitong problema na pandemic ay nag-umpisang ma-realize na ang kanila pong sinasandalan at ang kanila pong tinatayuan is very shaky. Kahit ang ibang mga bansa na naglabas ng kanilang $1 trillion, ay hindi po nila masasabi kung hanggang kailan ang pagharap sa pandemyang ito. Ang ating bansa po ay naglabas ng 200 billion nung first
week nung atin pong quarantine. At ang sinasabi nga po ay hindi pa rin sapat kasi alam niyo kung bakit? Para lamang yun sa mga poorest of the poor. Ang problema lang, alam natin na may mga tao pa rin na nagsasabi na may pangangailangan naman ako pero bakit hindi naman ako nailista. Kahit ka sa proseso sa paghanap ng mga taong ito, ay problema pa rin natin. Kaya nga po, may biru-biruan sila sa Facebook na ang pandemyang ito ay walang pinipiling tao, ay pwede kang mahawa, mayaman ka man o mahirap, babae at lalaki, wala siyang pipiliin. Tapos ang sabi sa ibaba, pero ang 5,000 at ang 8,000 ay may pinipili. Ayun po, pabirong sinasabi, pero totoo. May sa kabilang banda po ay mayroong totoo. Bakit? Kasi may mga tao talaga na hindi rin naman talaga natutulungan. At kitang-kita naman natin. Kasi bakit? Kasi yung ating fund ay hindi naman talaga sapat. Yung mga poorest of the poor po ba nating mga kababayan ay sila lang may mga pangangailangan at ang middle class ng mga tao ay wala na. Meron pa rin kasi pare-pareho tayo na dumaan at kumakaharap ngayon sa pandemyang ito. So ibig sabihin po lahat ay nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na ang kanila pong hanap buhay, ang kanila pong sinasandalan para makapag-provide ng pangangailangan. Pero yan po talaga, binabanggit po ng Biblia that He has the ability to take. Kaya nga po, napakahirap po na natututo tayo magtiwala sa sarili. And I think sa lahat ng ito, ang isa lamang nakikita ko, why the Lord allows such things to happen? Because we begin to brag about what we have accomplished. We begin to rely on things rather than relying on God. I hope that you will have time to reflect on this. I hope that all of us will have time to reflect together with our respective family members. Tingnan po ninyo, na sa kabila ng problema natin, may positibong dulot ang problemang ito. Tingnan nyo, hindi tayo nakapagpapahinga, kailangan pa tayong pilitin ng Panginoon na mamahinga sa ating mga tahanan, ng labag sa ating kalooban, but in the long run, we have seen na okay pala. Okay palang makasama ang pamilya, okay pala na may banding ang sambahayan. Tingnan po ninyo, no? Isang bagay po na paalala sa bawat isa. Kung ang sitwasyon natin ngayon ay hindi man lang nakapagbigay sa iyo ng pagbabago sa iyong buhay, lalong-lalo na with regards to have a reflection towards God, kapatid, talo ka. Kung sa lahat ng ito, hindi mo pa rin nakikita ang kamay ng Diyos. Kung sa lahat ng ito, hindi mo pa rin nakikita ang presensya ng Panginoon, kapatid, panahon na para magbulay-bulay ka at panahon for you to look back and reflect an evil way. Kung hindi mo pa rin nakikita ang Panginoon sa lahat ng ito, I think there's something wrong. Now, sa sitwasyong katulad po nito, tandaan po ninyo, when we begin to put our trust, tandaan mo, pag nawala ang Panginoon sa equation ng buhay, ay kinalulungkot ng Panginoon niya. Kaya nga po, nang ang bayang Huda po ay nagumpisang mabuhay na wala sa kalooban ng Panginoon, na lumalayo sa mga plano at kalooban ng Panginoon ay dinil sila ng Panginoong Diyos. Ano po ang pwedeng kunin ng Panginoon? He can take the supply. Hindi ba natin naiisip yun na trabaho tayo ng trabaho para kumita, pero hindi ba natin napapansin na lahat ng ating gustong i-provide sa ating pamilya ay kayang-kayang i-provide ng siyang talagang nagpo-provide sa atin at may karapatan sa lahat ng ito? Pero nakikita po natin at napapansin na siya pa ang nawawala sa equation ng buhay. Nawawala sa equation ng buhay ng tao ang Diyos. So tandaan po ninyo, He can take the supply. And He can take the support. Yung mga basic needs. Tandaan po natin that the Almighty God has the power to take
everything we have. Before pa man tayo masyadong malulong sa atin pong mga nakagawian na, ay napaka-importanting magising sa katotohanan na sa lahat ng sitwasyon na mahirap and during the times that are difficult and tough, there is always God that we can rely on. He is always reliable. Tandaan mo, siya po ay reliable sa kadahilanan siya po ay makapangyarihang Diyos. Ano po ang mapapansin ninyo? Siyempre, kung may kakayanan siya at may kapangyarihan siya para magtanggal, eh meron din naman siyang kapangyarihan para gumawa. May kapangyarihan din siya para mag-provide. Sa Isaiah 3 verse 4, sabi, I will make the boys, sabi niya, their officials, and make their children govern them. Yan po ay NIV. Their children will govern them. Sabi, I will make their boys their official. Napansin ba ninyo kung bakit binanggit ito ni Lord kay Isaiah? Bakit binanggit ito ni Yahweh? Kasi ang entire support system po ng bayan ng Huda ay nagdi-disintegrate. Dahan-dahang nawawasak, dahan-dahang nasisira. At habang tumatagal ang panahon, baka magising na lang, wala ng remedy ang mga bagay na ito. In fact, sa panahon nila, nobody would want to hold office except for women and children. Eh, ang panahon naman nila ay ito po ay isang man-made, no? At ito po ay male-dominated society. So nakakahiya naman ang maglilid ay babae, ang nakakahiya naman ay bata ang maglilid. Pero mangyayari. Bakit? Eh kasi nga po, ay pinapaalala nung Diyos sa kanila na kahit anumang bagay na inyong sandalan, maliban sa akin, guguho yan. Pwede kong bawiin, pwede kong tipagin, pwede kong wasakin, but at the same time, may kapangyarihan ng Diyos na ito para maglikha. Pwede siyang magtayo ng batang lalaki para pamunuan ng bayang Huda. Binanggit mismo ng Biblia. Sa panahon ni Isaiah, they were charting a course that was out of the will of God and would ultimately bring disaster. Pero nung banggit ng Bible, but the righteous remnant will be protected by God. Iingatan ng Panginoon. So He is the God of impossible things. He is the God of the impossible. Nothing too hard for the Lord. Tandaan po natin, siya po ay makapangyarihan, may kapangyarihan siyang magtanggal, may kapangyarihan siyang magbuo, may kapangyarihan siyang maglikha. Kapatid, sana nakita natin yung ating sarili sa mensahe ngayong umaga. Nag-umpisa ka bang magtiwala sa kakayanan mo? Natutunan mo na rin bang isang tabi ang Diyos at maalala mo lamang siya sa panahon na ikaw po ay nasa katibitan? O nasa panahon na ikaw po ay nagkasakit? O nasa panahon na ikaw po ay walang-wala na talaga, naalala mo ang Lord? Kapatid, lagi mong tandaan. Yung sinasabi mong achievements, yung sinasabi mong katagumpayan, your victories, the things that you begin to rely on, hindi po siya permanente. We are being reminded of that. Secondly, unang-una po, sa trying times na ito,
siya po ay reliable. Unang-una, reliable siya kasi siya po ay makapangyarihan. Pangalawa, He never changes. Hindi siya nagbabago. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Malachi, verse 6. Sabi, I, the Lord, do not change. Hindi ako nagbabago. From the very beginning until today, and even in the next days ahead, I will not change. The descendants, sabi niyo, of Jacob are not destroyed. God does not change. He will not change. Yung kaniyang katangian, yung kaniyang kasarinlan, yung kaniyang kakayanan, are the same. From before the very beginning and the time into eternity. Ang kaniyang character po, ang kaniyang katangian, ang kaniyang pagkatao ay hindi magbabago. Yun talaga siya. Worst siya kapag may problema. Hindi ho. Kahit na may mabigat na kakaharapin, kahit na may mga sitwasyon na hindi po kaaya-aya, may mga bagay na mabigat na sinasalubong, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagiging worse kapag ang situation po ay worse. Ang kanyang mga plano at ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Hindi tulad ng tao, merong mood swing. Hindi ko alam, pero lahat tayo siguro ay merong ganito. No? Maraming mga tao, kapag walang pera, ay may mood swing. Sabi nga nila, pag walang pera, mainit ang kilikili. Pag walang pera, laging mainit ang ulo. Kapag walang pera, lahat ng tao kaaway. Ultimo ang namamahinga at ang ultimo ang mga alagang pusa at aso na nananahimik ay nagiging kalaban pagka walang pera. Kasi may mood swing. Pero anong ibig sabihin po ito, kapatid? Kung ang Panginoong ito na sinasabi nating hindi nagbabago, ano ngayon ang implication niya? Ang ibig sabihin po niyan, that He is dependable. Na kahit sa kagipitan at sa mahirap na sitwasyon, ang Diyos na ito ay pwede mong mapagkatiwalaan. Pwede mo siyang sandalan. Pwede mo siyang maging fallback. God is dependable. His purpose are unfailing. His promises unassailable. Hindi siya pabago-bago. Siya po ay mapapagkatiwalaan. Sabi po ng Bible, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, binabanggit po, He is the same yesterday, today, and forever. Mapapagkatiwalaan po siya. Sino mga daw ba ang pwede makapaghiwalay sa atin, sa Panginoon? Ang mahirap na sitwasyon, ang pagbata sa mga sitwasyon na mahihirap, sabi po, in the Lord, we can always trust because He is the same yesterday, today, and forever. Now, Pastor, kung ang Panginoon po pala ay hindi nagbabago, kung ang Panginoon po pala ay pwedeng mapagkatiwalaan, ano ang kayang ibigay? Kapag ang Panginoon po pala natin ay
hindi pa bago-bago ng isip, kung siya po ay He never changes, unang-una na taglay-taglay po, He provides us stability and peace. Meron pong kapayapaan at meron pong stabilidad. Meron pong katatagan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng kanyang mga salita. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 2. His work is perfect, for all His ways are just. A God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright is He. So dahil ang Diyos pala na ito ay hindi pa bago-bago, ang Diyos pala na ito ay matatag at matibay, ang kaya niyang i-provide sa iyo din ay katatagan at kapayapaan. Pwede mo siyang sandalan, pwede mo siyang mapagkatiwalaan. Alam niyo po, sabi po ng Job 25 verse 2, dominion and all belongs to Him who establishes peace in His heights. Who establishes peace. Ang kapayapaang ito ay kahit na sa gitna po ng unos at sa gitna po ng bagyo, sa gitna po ng hagupit ng panahon at ng kapaligiran, ay mananatiling may kapayapaan. So sa gitna ng pandemyang ito, ay pwede kang manatili sa presensya ng Panginoon and He can provide you with peace despite of the situation that the world is facing. Meron po isang picture daw ng ibon na ang background po ng picture na ito ay nasa isang puno, tapos nakalagay ang kanya pong nest. At habang bumabagyo ay makikita sa background ng picture na humahagupit ang malakas na hangin at ulan. Ang ibon na ito ay isiniksik niya ang kanya pong nest sa butas ng kahoy. So secured siya doon, at habang humahagupit po ang malakas na unos at bagyo ay makita mo sa picture na ang ibon na ito ay parang umaawit. Sa gitna ng unos ay mapayapa, hindi nababalisa, at nakakapag-awit pa habang may unos at bagyo. Mga kapatid, it may be a picture, but it depicts a reality that despite of the difficulties and despite of the situation that the world is facing today, the struggles, the shaky ground, and the situation na hindi natin kontrolado, we can depend on God. The ground that we are standing with God is stable and at the same time with peace. And we can take our rest in the presence of the Lord despite of the situation that is not favorable for everyone. Ano pa ho ang taglay-taglay nitong Diyos na hindi nagbabago? He can provide you with motivation. Una, sabi natin, He can provide us stability and peace. That's why sa difficult na sitwasyon at sa trying times na katulad nito, ay meron pong katatagan at merong kapayapaan sa kadahilan ng ang Diyos na ating sinasandalan ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na hindi nagbabago.
Anong taglay-taglay niya? It provides us motivation to move forward. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Motivation. Kayang-kaya natin. Anumang bagay na mahirap, hanggat si Kristo po ay kasama po natin, He can strengthen us. That's why we can do all things through Him. Kaya nga po, we really appreciate yung ating government na ini-encourage po tayo na manalangin kasi ang pondo ay hindi naman talaga ganun ka-stable. Ang kakayanan natin as a nation ay limitado. Kapos, kasi kahit nga mga bansa na malalaki at mayayaman ay katulad natin ay nagugulat din at nagkakaroon din ng kabalisahan at suliranin. Hindi sila exempted sa mga sitwasyong katulad nito. And the only recourse, we can make a choice. We should have to rely on God who is powerful and at the same time, God who never changes. So motivation to move forward. So Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so he becomes. Sabi niya, kung ang iniisip natin ay hindi natin kakayanin ito, kung iniisip natin na parang tipong makakalagpas ba kami, o kaya makapag-survive ba kami, o hindi talaga namin kakayanin, eh yun talaga ang mangyayari. Alam niyo po, sabi po ng isang preacher, ang labanan daw po ay maipapanalo, unang-una po ay nagpapasimula sa puso. 50% of the battle ay naipapanalo sa pamamagitan ng kung anong laman ng puso natin. Now, kung laging iniisip natin, kung lagi natin pong sinasabi na tayo po ay talunan, tayo po ay wala nang magagawa, na tayo po ay bibigay na lang, na tayo po ay magmukmuk na lang sa kadahilanan wala naman talagang pag-asa, ay yun talagang mangyayari. Kaya nga napaka-importante po na ang Panginoon sa Kanya pong pagiging unchangeable, yung Kanyang stability, ay ma-realize natin na ito rin ang kayang ibigay ni Lord sa iyo. That you can rely on Him. Dahil ang Diyos na ito ay hindi pa bago-bago ng isip. Siya po ay makapangyarihan. Pangalawa, siya po ay hindi nagbabago. An immutable God. Hindi sumpungin at hindi pa bago-bago ng isip. And thirdly, ano po ang kayang ibigay at ano ang taglay nitong Diyos na ito sa Kanya pong katangian at Kanyang uri ng kasarinlan na hindi pa bago-bago. Binibigyan niya tayo ng reason to hang on. Binibigyan niya tayo ng kakayanan na manatili at magtiwala. Sabi po, ng kaniyang mga salita, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are as scarlet, they will be as white as snow. Though they are red like crimson, they will be like as wool." Isaiah 1, verse 8. Sabi ng Panginoon, "Come now and let us reason together, says the Lord." Sabi niya, lumapit ka at magkaroon tayo ng talastasan. Pag-usapan natin, upuan natin. Tandaan mo na kahit gaano sabi niya katindi, ang iyong kasalanan ay kaya niyang linisin, kaya niyang ayusin.
kung ang wasak na buhay, pag ilapit mo sa Panginoon, ay kaya niyang buuin muli. Kapatid, ngayong umaga po, I would like to challenge each one of us today sa isang personalang pakikipagtipan sa Panginoon. Kasi magiging sayang ang atin pong pakikinig sa salita ng Panginoon kung ito po ay kwento lang at parang tipong dumaan lang sa ating pong pandinig sa kanan and then lumabas naman sa kaliwa. Kapatid, ngayong umaga po, I would like to encourage you and I would like to tell you that the God whom we are talking today is the God who is reliable during trying times and during difficult times or tough times. Nahihirapan ka ba sa iyong sitwasyon? You can rely on God. Ang sitwasyon mo ba ay hindi kaaya-aya? You can rely on Him. Ang iyong kalalagayan ba sa tingin mo parang wala nang pag-asa at wala nang kayang gawin o hindi na makabangon muli? Kapatid, He is a reliable God. You can trust in the Lord. Sabihin mo, Pastor, hindi ko alam kung tatanggapin ako ng Panginoon, hindi ko alam kung may pag-asa pa para sa akin, nakakahiya, pero ang laki-laki ng akwat namin, ang layo-layo, nakakahiya naman sa Panginoon. Ganito lang ako, makasalanan, siya po ay Diyos na banal. Diyan pumapasok ang katotohanan, kapatid, na lahat naman talaga tayo ay walang kakayanan para ayusin ang ating sarili. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus ay dumating para ang bagay na hindi mo kayang gawin sa sarili mo, ay ang Panginoong Jesus ang siyang babata at gagawa nito para sa iyo. Gusto mong ayusin ang iyong buhay? Offer it to the Lord Jesus Christ today. And everything will be put into order. Meron pong isang lalaki, at dito po ako magtatapos sa ating pong kwento ngayon. Ang kanyang pangalan po ay si George Wilson. Siya po ay isang tao na pinangingilagan ng bansang Amerika. Sa kadahilan ng itong taong ito ay hindi siya, walang pangingimi na gumagawa ng kriminalidad. Wala siyang konsensya na gumawa ng anumang bagay na ikakapahamak ng kanyang kapwa. Ang presidente at that time ay si President Andrew Jackson. So, itong taong ito na si George Wilson ay may ginawa pong krimen at hinuli po siya ng mga pulis. So, nung nahuli siya ng mga pulis, napansin po ng Estado na itong taong ito ay pabalik-balik na lang sa kulungan. At pati po ang presidente po na si Andrew Jackson ay nakarating sa kanya ang kwento nitong taong ito. Kaya po personal niyang pinuntahan sa kulungan ang taong ito na si George Wilson. So nung pumasok siya doon sa kulungan, ay kinausap niya itong lalaki, pero wala man lang reaction. Nakatitig sa kawalan, hindi nagsasalita, tahimik lang, nakaupo sa isang upuan, at hindi niya nga napapansin, at hindi niya napapansin ang kanyang kausap po ay ang kanila pong presidente. So dahil hindi siya sumasagot, hindi rin siya walang reaction yung mukha, ay nag-decide na itong presidente po ay lumabas na lang. Nagtanong-tanong siya, ng paglabas niya ay hindi siya talaga mapakali bakit ganun po ang actuation nitong taong ito. Nang kinakausap, hindi sumasagot, parang nakatitig sa kawalan, walang narinig. Pero ang kanyang buhay po ay napaka hindi maganda. Marami siyang mga ginawa na labag sa Estado. Kaya ang ginawa po ng presidente ay inaral po at tinignan
Pinasaliksik niya kung bakit. Bakit ganito itong taong ito. So doon niya nalaman na nang ibinalik sa kanya ang report, ay doon niya nalaman na itong taong ito ay maaga pa pala ay inabandona ng kanyang pamilya. Na ang taong ito ay maaga pa palang nakaranas ng mapait na karanasan sa kanyang buhay, natuto siyang mabuhay at kinakailangan niyang lumaban para makapag-survive. Kailangan niyang gumawa ng hindi tama para siya po ay mabuhay. So ang puso nitong taong ito sa maliit, sa pagiging bata pa lamang ay nahubog na para sa na-expose siya sa isang sitwasyon na kailangan niya mag-survive, kaya kailangan niyang gumawa ng hindi tama. So naantig po ang damdamin nitong ng kanyang presidente, si President Andrew Jackson. So ang ginawa po ay binalikan at ito po ay tiningnan. So na kinakausap ay ganun pa rin ang reaction. So ang ginawa po ng presidente ay pinaabutan ng papel. At pakinggan ninyo kung ano po ang nakalagay sa papel na iniabot kay George Wilson. Ang ginawa po nitong taong ito ay tinanggap yung papel, yung maliit na note, tapos binuksan niya at binasa. Hindi siya kumikibo, walang reaction pa rin yung mukha. Pagkabasa niya sa papel na iniabot sa kanya, ay tiniklop niya muli at ito po ay ibinalik sa nagbigay. Pakinggan niyo kung ano po ang nakalagay sa papel na kanyang binasa. A pardon is a slip of paper, the value of which is determined by the acceptance of person being pardoned. When refused, is no longer pardoned. Pinarusahan po si George Wilson, hindi siya po ay makasalanan. Pinarusahan po siya kasi hindi niya tinanggap ang pagpapatawad ng estado na iniaabot sa kanya. Itong taong ito ay hinusgahan ng estado. Uulitin ko po. A pardon is a slip of paper, the value of which is determined by the acceptance of the person being pardoned. When refused, is no longer pardoned. Si George Wilson po ay pinarusahan hindi sa kadahilan ng siya po ay makasalanan. Siya po ay pinarusahan sa kadahilan ng hindi niya tinanggap ang pagpapatawad na ibinibigay sa kanya ng estado. Ngayong umaga po ito, gusto ko pong ipapaalala sa bawat isa na ang Panginoon ay nag-aalok ng kanyang kamay para sa iyo at para sa akin, para sa bawat isa. Sa ating tahanan ngayong umaga, siguro, paalala ko po sa bawat isa, blessed po kayo na nanonood ngayon at sama-sama tayo nananambahan kahit sa ating mga tahanan. Alam niyo po ba, siguro nga po, ay ang ating pong pananambahan sama-sama sa isang kapilya o sa isang pagtitipon ay hindi natin nagagawa. At hindi tayo nagkikita-kita for almost more than a month now. Pero mga kapatid, sumarado man ang kapilya at apat na sulok ng lugar na ating pinagdadausan o pinagdadausan ng mga churches na kanilang mga pagtitipon. Pero alam niyo ba na napaka-blessed natin kasi sa bawat tahanan nagbukas ang Panginoon ng iglesia. Salamat po that our parents are with us. Mga ama, pinagpala po kayo. Sa kadahilan ng kasama ninyo ang inyong mga anak, kasama ninyo ang inyong asawa, kasama ninyo ang inyong mga miyembro ng pamilya na nagbubulay-bulay ngayon.
Ngayong umaga pong ito, kapatid, iniaalok ng Panginoon ang kanyang presensya para sa bawat isa. You can have your choice. Beginning today, we hope that in our hearts is the desire to tell the Lord, Lord, be the Lord, be the God, not only of my life, but of my family. Ngayong umaga po, iyo po natin yung ating mga ulo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa umaga po ito. Panginoon, mag-usap po kayo sa bawat tahanan. Salamat na hindi maigsi ang inyong kamay para taputin ang aming kalalagayan. At ang aming mga tahanan na pinagdadausan ng aming pagtitipon ngayon. Salamat, Panginoon, sa katotohanan that you are a personal God. And you want to have a relationship personally with everyone. Hindi lamang sa aming mga anak, kundi sa aming mga magulang din. Sa aming mga kasama sa bahay, whether sila po ay aming mga relatives o kaya mga kasambahay po namin. Salamat, Lord God, that you allowed these trying times so that we can have a reflection of how important, oh Lord God, our family to you. How important, oh Lord God, our banding as a family unit, Father God. That you love us so much. Mahal ninyo ang mga ama ng aming mga tahanan. Mahal ninyo ang mga ina ng aming mga tahanan. Panginoon, ang dalangin ko nga po, maging personal nga po nawa kayo sa bawat isa. At ngayon, sa mga naririnig at mga nakakapakinig, Panginoon, ngayong umaga, payagan ka naman nila, Panginoon, na manangan sa bawat sambahin. Thank you, Lord. Thank you. Hindi lamang kami makikinig, but it will be a personal relationship with you, Lord God, that is being developed and will be nurtured and strengthened, Lord God, in the next days to come. Salamat sa pagiging personal sa aming buhay. Papuri para sa iyo. Kadakilaan para sa iyo. In Jesus' name. Amen. Kapatid, maraming salamat sa iyo pong pakikinig at pagsama sa atin sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. It may not be a time of a big gathering sa isang sanktuaryo o sa isang kapilya. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagsarado man ang mga bahay-sambahan, building lang ang sumarado, pero nagbukas ang Panginoon ng maraming mga tahanan para gawing iglesia. Salamat ng pamilya mo ay pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. Manatili po sa diwa ng pagsamba sa Panginoon, and we are praying that every day it will be a brand new day for you and for the family as we walk closely with God during this time of difficulties and during the time of trying times for all of us. Pansamantala lang ito. Matatapos din ang lahat. Mayroong Panginoon na siyang patuloy na kumakalinga at nagmamahal. Now, ang challenge ko po sa inyo, if you are watching from the vicinity ng Novaliches, at siguro kung wala pa po kayong iglesyang dinadaluhan, I would like to take this opportunity to invite you to come
pagkatapos po ng EZQ, if you wanna come and visit Glad Tidings Church, nandito lamang kami sa pinakapuso ng Novaliches, Susana Road, and we are excited to welcome you sa atin pong pananampahan. Now, if you are from the provinces, pwede po bang maki-message lamang po kayo, gawa ng inyong message at note lamang at sabihin niyo that you are watching and you are being blessed by the ministry of Glad Tidings Church from Novaliches. Maraming salamat po from Mindanao or maybe Luzon at saka sa Visayas na nanonood at kasama natin ngayon. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless everyone. Naway na pagpala kayo ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat. Shalom.